After ko po ito matanggalan ng balahibo, ito po ay aking sinusunog muna sa papel para matanggal po yung mga naiiwang balahibo. Para po malinis na malinis yung ating tinolang manok. Pagkatapos po ito po ay ating hugasan para matanggal po yung mga dumi sa kanyang katawan bago po natin ito hiwain at pagputol-putulin. And then, paghiwa-hiwalayin po natin, and then putulin po natin sa laki po na inyo pong gusto. Nasa sa inyo po yan kung gaano po kalalaki yung inyong serving size. So mga katropa, magluluto na po tayo ng ating tinulang manok. Banggisa lang po tayo ng ating luya. And then, pag medyo nag-brown na po ng konti yung ating luya, isunod na po natin yung ating bawang. Continue na po sa pagsustain, hintayin po natin na mag-lightly brown yung ating bawang. And then, isunod na po natin yung ating sunod na sangkap. Ilagay na po natin yung ating sibuyas. Continue na po sa pagsosote hanggang mag-translucent po yung ating sibuyas. And then ihulog na po natin yung ating kamatis. So yung kamatis po, tutulong po yan para lalo pong sumarap at magkaroon po ng kunting kulay yung ating tinolang native na manok. And nilagay na po natin yung ating native na manok. So ito pala ay na blanch ko po, na pre-boil ko siya ng saglit lang para matanggal na po yung lansa ng ating manok. Yan po ay isang optional na pamamaraan. Kung ayaw nyo po na i-pre-boil, pwede na po diretsong igisa kahit hilaw pa po yung inyong manok. Maglagay na rin po tayo ng asin para kumapit po sa karne ng manok yung ating flavor enhancer. So sa pamamaraang yan, magkakaroon na po siya ng flavor during pagigisa para mapakapit natin sa ating manok. Continue na po natin yung pagigisa hanggang lumabas po yung sarili niyang mantika at medyo mag-evaporate po yung sarili niyang katas before po natin lagyan ng ating tubig. And then ilagay na po natin yung ating tubig. Nasa sa inyo po yan kung gaano po karaming tubig ang inyong ilalagay. Sa akin, nililabel ko lang po siya sa karne ng aking manok. At take note na yung native na manok ay mas matigas compare po sa nabibili nating 45 days sa palengke. Hintayin po natin na kumulo yung ating manok and then ilagay na po natin yung ating tanglad. So trademark po ng mga Ilonggo pag nagluluto po kami ng native na manok, hindi po nawawala yung tanglad dahil isa po yan sa nagpapabango at nagpapasarap ng aming tinolang manok. So pwede po natin itong takpan at hintayin po natin na lumambot po yung ating manok. Pag malapit na po lumambot yung ating manok, pwede na po natin ilagay yung ating chicken broth cubes. Isa po yan sa nagpapasarap sa ating tinolang manok. That is an optional ingredients kung hindi po kayo gumagamit ng mga artificial flavor enhancer, pwede na po asin. Or kung gumagamit kayo ng betchin or MSG, nasa sa inyo po yan. Okay? And then, pag kumulo na po siya ulit, ilagay na po natin yung ating papaya. So kung wala po kayong papaya, pwede po kayong mag-substitute dito ng sayote. But sa amin sa Iloilo, marami po kami makukuhaan. Pwede po kami humingi sa aming mga kapitbahay o di kaya ay mas marami po yung mabibili sa mga palengke. So yan po yung advantage namin compare po sa Maynila na lahat po ay binibili. At take note, before nyo po ilagay yung papaya, make sure po na yung inyong manok po ay
malambot na po. Dahil hindi na po natin ito lulutuin ng matagal, hintayin na lang natin na maluto yung papaya and then ilagay na po yung iba pa po nating mga sahog. Pag kumulo na po ulit yung ating sabaw, ilagay na po natin yung ating siling haba or yung ating siling pangsigang. Yan. Isa po yan sa mga nilalagay namin sa aming tinolang manok. Kaya po malasang malasa yung tinolang native na manok ng mga Ilonggo. And for this recipe, mayroon po akong dalawang dahon na ilalagay dito. Itong una, ito po ay dahon ng sili. So, yung iba ay naglalagay po ng dahon ng malunggay. So, pwede po kayo maglagay ng combination of the two or mamili lang po kayo sa dalawang ito. Pwede po yung dahon ng sili or yung dahon ng malunggay. Yan. So mga katropa, luto na po yung ating Ilonggo tinolang manok na native. Sana nag-enjoy po kayo. Ako po sa Chef Angel. Maraming salamat po.